isa sa mga ipinagmamalaki noon ng American rapper, actor at boxing promoter na si Curtis James Jackson III o mas kilala bilang 50 Cents ay ang 18-0 undefeated prospect nito sa junior lightweight division na si Mark Too Sharp Davis, isang Amerikano. Isa nga pong malakas na boksingero, kilalang kilabot at isa sa mga kinatatakutan noon sa super featherweight division. Sa katunayan, ayon mismo sa isang kilalang website na theboxingboys.com, itong si Davis daw ay isa sa mga one of the most avoided fighter noon sa kanyang dibisyon. At ang isang araw po sa mga nasindak dito noon ay ang pound for pound undefeated welterweight champion na si Terence Crawford. Sapagkat ayon mismo sa inilabas na artikulo ng nasabing website, ay hinamon pala ni Davis itong si Crawford noong nasa lightweight division pa lamang ito. Ngunit hindi nga raw ito pumalag sa hamon at umiwas na lamang. Maliban sa 18-0 unbeaten record nito ay may makulay at malawak na karanasan din ito pagdating sa amateur boxing. Nagkaroon ito ng 200 amateur bouts. Lumahok ito sa Olympic trials para sa 2004 Pro Olympic. Nagkamit ng gold medal sa 2005 US National Boxing Championship at isa pang ginto noong 2006 sa US Boxing Championship. Kaya naman kung experience at skills ang pag-uusapan, ay talaga namang masasabi nating hindi basta-bastang fighter itong si Davis. Literal na kilabot, dahilan para iwasan talaga siyang labanan noon sa kanyang dibisyon. Ngunit alam niyo po bang may isang Pinoy noon ang hindi nagpasindak at walang takot na pumalag dito sa kinatatakotang kilabot ng super featherweight division? Ito nga po ay walang iba kundi ang pride ng Gubat Sorsogon na si Michael Parenas, na noong mga panahon na yan ay may kartadang 37 wins, 29 knockouts, 4 na talo at 4 na tabla. Bago ang kanilang sagupaan noong July 2014 para sa IBF Super Featherweight Title Eliminator ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng tinaguriang Too Sharp na si Mark Davis na piece of cake lang daw itong si Parenas. Sinabihan pa nitong matanda, mabagal at wala daw itong footwork o sa madaling salita ay isang flat-footed. Ngunit sa mismong laban ay tila kinarma ng maaga itong si Davis sa ginawa nitong pangmamaliit sa kababayan nating Pinoy na bida. Unang round pa lang ay basag na agad ang kanang kilay nitong si Davis matapos makailang ulit tamaan ng kaliwang suntok ng Pinoy. Tila nabulag si Davis dahil sa sobrang bilis ng kaliwa ni Parenas. Hindi nito inaasahan na ganito pala katindi ang Pinoy pagdating sa ibabaw ng lona. Ang tinatawag niyang slow at flat-footed noon ay isa palang mabilis at malakas na halimaw pagdating sa ibabaw ng ring. Right, where he was moving right into that left hand. That time straight back against the ropes, and the hard-charging Filipino comes in with that left hand free as they wrestle their way into the corner, and now he's just making a fight out of it. A relentless attack. Davis is leaving the front door open. He's not using this jab, and he's allowing Parenas to come in that front door, so he figures now, Davis. Sa buong laban ay halos hindi nakaporma itong si Davis at binugbog na nga lang ito ni Parenas. At pagsapit nga po ng round 8 ay dito na tuluyang winasak ni Parenas ang undefeated prospect ni 50 Cents nang sumapol ang isang solid na left hook sa mukha nito. Unlike Davis, he's fire tested, ready for battle. Oh, he backs him up into the corner and comes chasing him down, and Steve Smoger wants no more damage to Mark Davis. I win. A humane ending to the fight, as Smoger had warned him, as did the physicians, and the next time he took damage, you knew that was going to be it. Left hands beat all the hands of Davis. Matapos matalo ni Mark Davis sa kababayan nating si Michael Parenas, ay huminto na ito sa pagboboxing at hindi na muli itong nakita sa ibabaw ng ring. Sa ating kasalukuyang panahon, maliban sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, ay isa si Floyd Mayweather Jr. ang isa sa mga itinuturing na greatest of all time sa larangan ng boxing.
50 panalo, nagretiro ng hindi man lamang nakakatikim ng pagkatalo. May malahalimaw na skill pagdating sa depensa. Kaya naman kahit sinong makalaban niya, ay hirap kapag siya ang kaharap. Subalit alam niyo po ba na mayroong isang boxer noon ang dumayo sa bansa natin na sinasabing mas higit na magaling at mas mahusay pa raw sa galawan ni Floyd Mayweather Jr. Kung sino siya, ito ay walang iba kundi ang undefeated at pambato ng Barbados Island at nooy WBC Caribbean Federation Champion na si Miguel Antuan. Taong 2012 na makakasagupa nito ang kababayan nating si Jason Pagara para paglabanan ang WBO International Junior Welterweight title na noong mga panahon na yan ay hawak nga ng ating Pinoy na bida. Naganap ang kanilang sagupaan sa Mall of Asia, Pasay City. Noong mga panahong ito ay may malinis na record itong si Miguel Antuan na 17 wins, 9 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo. Samantalang itong si Pagara naman ay may record namang 29 wins, 18 knockouts at 2 talo. Bago mangganap ang kanilang sagupaan ay kumpiyansa itong dayuhang undefeated na madali niya lang daw matatalo ang Pinoy champion. Sa katunayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang kanilang laban ay pinaplano na ng kampo nito na pagkatapos daw tapusin si Pagara ay isusunod daw nila ang ating 8th Division World Champion, ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. At sinabi din ito na hindi pa raw nakakasagupa si Pagara ng dekalibring boksingero na katulad niya. Kaya naman tansya niya ay malabong umabot ng 12 rounds ang kanilang laban. Dagdag pa nito ay kuhang-kuha daw niya ang galawan ni Mayweather. Ngunit ang kaibahan lang daw nila ay mas mabilis at di hamak na mas malakas ang mga suntok niya kaysa kay Mayweather. Easy fight lang daw si Pagara. Ngunit sa mismong laban, unang round pa lang ay tila naging alarm clock ang mga kamao nitong si Pagara dahil sa lakas ng mga patama na gumising sa malalim na panaginip nitong Barbados fighter. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas na sumapol ang isang left hook sa may bandang temple ng ulo ng dayong undefeated. Okay, Good left. He hurt him with that left. Sa lakas ng tamang sumapol dito ay tila natauhan nitong si Miguel Antuan na iba pala talaga ang Pinoy fighter kapag mismong kaharap mo na sa ibabaw na ring. Seryoso ka talaga to. Dalawa. earlier in the locker, so he was speaking to their psychologist na talk to them. That was a good straight for Antuan. Barbados and they play cricket, but he looks like a fairly decent boxer. He is a very decent boxer. Makikita mo marunong sa mag-counter eh. Oh. Yeah, look at that muscle. They're very evenly, no? They're very evenly. Yung style nila eh. Marunong mag-counter. They're not overly fast. Halos 30 segundo bago matapos ang round 1 ay dito na sumapol ang malahalimaw na kanang suntok ni Pagara sa mukha nitong dayong undefeated. Philippines in red, Barbados naka-blue. The crowd is liking this fight. Knockdown! Running with the left. Knockdown para kay Pagara from the Philippines. I guess he's not better than Pacquiao or Mayweather, no? Wala na eh. It's it. It's over. First round. Oh. Wow. So, I thought it was going to be closer than that. Sabi niya, he wants to challenge Pacquiao, and sinabi niya, he's better than Mayweather. Oh. Sa sobrang lakas ng tumama suntok, ay nahilo ito ng husto at hindi na nagawa pang lumaban pa. At dahil nga dito, ay tuluyan na ngang nagising itong sinasabi nilang the next Mayweather Jr. sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang pinapangarap niyang mega showdown sa ating pambansang kamao ay tila naglaho na parang bula. Ang inaakala niyang isang pusa lamang na Pinoy fighter ay isa palang mabangis na leon pagdating sa ibabaw na ring. At dahil nga po sa sobrang kayabangan ay nauwi sa isang masaklap na kahihiyan ang sinapit nitong si Miguel Antuan. Kaya naman matapos matalo dito kay Pagara ay tila inalat na ang boxing career nitong si Antuan. Nagkaroon pa ito ng 3 sunod-sunod na laban na lahat ay puro talo. Kaya naman tuluyan na itong nagretiro sa boxing. Christian Gonzalez, ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy Promotion.
umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman bilang pampataba raw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Llamadong-llamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida, sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzales ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzales. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida, kung saan nga ay gumaganti rin ng mga solidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban. Very aggressive. Establishing his jab, which I said earlier on, I think is key in any fight. I think his punches are definitely looking stronger and more effective than Duno's punches right now. This is ruthless Romero Duno. Ruthless in the mall in the Philippines. He will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing it. A lot of people watching this fight all over the United States. In person from Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. Pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. At bago nga po matapos ang first round, ay isang solidong kanang suntok ang sumapol sa mukha nitong si Gonzales. Dahilan para bumagsak ito at mabilangan na referee. Oh! And he goes down here in the first! He's definitely hurt. Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit makikita na hilong-hilo ito sa suntok na tinamo mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Final seconds of the first round, and he has no idea where he's at. Big first round there, At sa mga sumunod na round, ay makikitang wala pa ring takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzales sa ating kababayan. Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod. Kaya naman, isang malutong na right hook ang muli nga pong sumapol sa mukha nitong si Gonzales na siyang tumapo sa laban. Not let him unfurl his quick hands from the outside number 2 as he gathers his legs. Because Ciampa's just walking forward right again the same way as he goes. Again, gets caught for the second time. An overhand right by Duno right on the chin. Drops Ciampa Gonzalez. His eyes are glazed. I don't know if they're going to let him keep going. And it is over. At dahil sa minahina niya ang Pinoy, stretcher ang inabot nitong si Gonzales. You know, Ryan Scalia tweeted at us here, said that was a different Duno than the one that fought Alexiev in Russia. While Taong 2015, na makasagupa ng ating kababayan at pambato na si Edinson Sona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano, para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito ay 40-1 betting favorite ang undefeated Mexican fighter, na ang ibig sabihin ay halos lahat ng mga manonood ay inaasahan na magiging madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang nitong 22 wins with 20 knockouts at wala ngang talo, ay talaga namang iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mauwi pala sa isang huge upset para sa isang heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona, kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage, ay baliwala naman ito kay Sonsona, sapagkat tila alam nitong si Sonsona ang galawan ni Estrella bago pa man mag-umpisa ang laban. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Ngunit ang hatol ng third man in the ring ay nadulas lang daw itong Meksikanong fighter. Kung ating papansinin ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona.
Samantalang itong si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang na magandang pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch. Bagamat heavy underdog nga itong si Sonsona sa labang iyon, ay pinutunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali. Sapagkat ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada nitong si Estrella ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican fighter. Halos 11 segundo pa lamang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa panga nitong si Estrella. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Meksikanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang mga inuupuan matapos bumagsak ang pambato nila sa ibabaw ng lona. Sinubukan pa naman bumangon itong si Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad na ring itinigil ng third man in the ring ang laban dahil sa lakas ng tamang sumapol dito. ...11 wins, 5 knockouts at wala nga pong talo. Ito po ang kartada ng 22 years old junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi nga po basta-basta itong si Juarez. May malakidlat na mga kamay at may magandang head movement at talaga namang masasabi mong may kisig nga ang boksingerong ito. June 27, 2021 ay itinapat naman ito sa isa nating kababayan na si Al Rivera, ang tinaguriang The Machine Gun. At pagdating nga po ng mismong laban, ay agresibo agad ang mga banat itong undefeated. Sa suntok na kanyang mga binibitawan, ay tila ba gusto nang tapusin agad ang laban. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida na nakakapagpatama rin ang malalakas na suntok. At sa pag-usad nga po ng bakbakan ng dalawa, ay talaga namang makikita mong napakainit ang palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Maririnig ang lagapak ng mga suntok nitong si Juarez sa tuwing tumatama sa matigas na muka at katawan ng ating kababayan. At sa lakas nga po ng mga suntok na binibitawan nitong si Juarez, ay makikita mong gusto na talagang tapusin nito ang Pinoy. Subalit dito ko rin naman talaga hahanga sa ating Pinoy na bida na bagamat tinatamaan ng malalakas na suntok ay nakatayo pa rin ito at buong pusong lumalaban. Subalit pagdating nga po ng round 9 ay bumagsak itong si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin nito ang isang right hook ng Pinoy. Hindi naman gaanong nasaktan nitong si Juarez at nakapagpatuloy pa rin naman sa bakbakan. At sa naging laban ay nawi sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga po ng Pinoy ang panalo via majority decision. Taong 2019, isang undefeated Russian fighter ang nakasagupa ng Pinoy. Ang Russian prospect na si Mikhail Alekseev na noong mga panahon na yon ay may record na 12 wins, 4 knockouts at wala nga pong talo. Hindi nga po biro ang boksingerong ito, sapagkat ito rin ang boksingerong nagbigay ng kauna-unahang talo sa kababayan nating si Romero Duno. Inakala nga ng Russian boxer na ito na madali lang niyang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldea. Subalit kakaibang bangis at lakas ang ipinakita ng ating kababayan. Agresibo ang Russian fighter na tila ba gustong pabagsakin agad ang ating Pinoy na bida.
Subalit pagdating nga po ng round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga Rusong manonood nang pabagsakin ng ating bida ang kanilang pambato. Tulog ang Ruso sa lakas ng suntok na tumama. Isang left uppercut mula sa ating bida ang tuluyang tumapos dito kay Alexid. March 23, 2018, ang makasagupa ng kababayan natin si Eugene Rambo Lagos, ang American undefeated at super bantamweight prospect na si Emilio The Kid Sanchez para sa isang 8-round super bantamweight bout na ginanap sa Fantasy Spring Casino, Indo, California, USA. Bago ang kanilang sagupaan, ay bitbit ni Sanchez ang malinis na kartadang 15 wins, 10 knockouts at wala nga pong talo. Nakilala ito dahil sa kanyang power punch at sa kakayahan nitong tumapos agad-agad ng kanyang kalaban. Kaya naman ang dahil dito ay naging daan ito upang mapansin at mapabilang itong si Sanchez sa mga bigating prospect noon ng Golden Boy promotion. Samantalang ang kababayan nating si Eugene Lagos ay kagagaling lang noon sa isang talo at may hindi kagandahang record na 12 wins, 7 knockouts at 5 talo. Sa magiging laban ay super underdog nga po ang ating Pinoy na bida at ikinukonsidera ng kampo ni Sanchez bilang pampakondisyon lang nito para sa kanyang paghahanda kung sakali sa isang world title fight. Sa labang ito, bagamat walang naniniwala noon na mananalo ang dayong Pinoy fighter, ay hindi naman ito pinanghinaan ng loob sa laban. Sa halip, ay nagpakita ito ng tapang at hindi ito nagpasindak sa tigasing undefeated prospect ng The Golden Boy promotion. Unang round pa lang ay makikita na agad ang magandang head movement nitong si Lagos. Inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones. Tú bien lo mencionabas, ahí tiene de North Hollywood, California, y tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para... Bagamat nakakatama ito si Sanchez ng mga ilang solid punch, ay baliwala naman ito kay Lagos dahil nakakabawi rin naman agad dito ng patama. Debe tener, fíjate, cuidado Sanchez, porque vimos que ya esa... At pagsapit ng round 2 ay dito na ginulat ni Lagos ang mga manonood na magpakawala ito ng isang napakalutong na solidong kanang suntok na sumapol sa mukha nitong si Sanchez. Emilio Sanchez que ha mostrado buena velocidad, buenas combinaciones y precisamente lo que tú mencionabas. It's okay, Emilio, you're right, the round's over. You're right, you're safe, it's okay. El peligro, a pesar de que Sánchez venía dominando el golpe que ya había mostrado el filipino Lagos, se le entró muy bueno. Dahil sa sobrang lakas ng tumamang suntok sa Golden Boy undefeated prospect ay pansamantala itong nawalan ng malay. At dahil dito ay nasira ang undefeated record nitong si Sanchez sa kamay ng kababayan nating si Eugene Lagos. Panalo ito via second round knockout. March 19 ng 2011, nang dumayo sa Pilipinas para sa isang tuna fight ang Noy 11-0 undefeated Canadian boxer na si Steve Claggett upang labanan ng ating kababayan na taga Davao del Sur na si Romy Jaco Salem na noong mga panahon na yan ay may record na 10 wins, 4 knockouts, 4 na talo at 1 tabla. Ang kanilang laban ay naganap sa Cebu City Waterfront Hotel Casino para sa isang 8-round junior welterweight bout. Sa magiging laban ay kumpiyansa nga po ang kampo ng Canadian boxer na gagawin lang nitong pataba sa kartada ang ating Pinoy na bida. Dahil sa maliban sa pagiging undefeated nito ay mayroon din itong mataas na level sa ring experience pagdating sa boxing. Naging sparring mate nito ang Noy former undisputed welterweight champion na si Sab Judah. Napakalaking bagay nga po nito pagdating sa isang baguhang prospect pagdating sa experience at sigurado na marami itong natutunan sa kanilang mga sparring session. Maliban sa walang talo at experience nitong si Claggett ay idagdag mo na din ang kahambugan nito sa katawan sapagkat sa kanilang weigh-in bago ang kanilang mismong laban kahit na dayo sa ating bansa ay walang alinlangan itong dinarag-darag ang ating Pinoy na bida sa harap ng mga kababayan nating Pinoy. At marami itong pinagsasabing trash talk sa kanilang face-off, literal na in your face. Is that your best? You will never win. You weak, pathetic fool. Prepare to die. You are nothing. You are pathetic.
Pagdating sa laban, early rounds pa lang, ay kita na agad ang kalamangan ng Canadian boxer pagdating sa palitan ng mga suntok. Aggressive in fighting style ang laro nitong si Claggett, habang ang ating Pinoy na bida naman ay tila tinatantya ang mga suntok ng kalaban. At pagsapit ng ikatlong round ay dito na nagawang ipamalas ng Tinagurian the Dragon ang bangis ng kanyang kamao matapos itong pabagsakin ng Pinoy ng 2 beses. Sa unang knockdown ay isang malutong na lepok sa bodega ang tumama dito. At ilang sandali lang ang lumipas, sa ikalawang pagkakataon, muli ay isa na namang left hook ang kumonekta sa katawan ng Pinoy fighter. At sa lakas ng tamang inabot ng Pinoy, ay makikitang halos mapahalik na ito sa ring dahil sa sobrang sakit. Pero dito ka naman talaga bibilib sa puso nito si Jaco Salem pagdating sa laban. Dugong Pinoy. Dahil imbis na sumuko, ay bumangon ito at patuloy na sinabayan ang lakas ng dayong undefeated. Sa later rounds, ay dito na nakabawi ang ating bida. Kung mapapansin nyo, ay nagbago ng estilo ang ating si Jaco. Dahil imbis na makipagsabayan ng suntok sa Canadian, ay gumamit ito ng distansya. Nag-in and out boxer type ang galawan nito si Jaco na naging super effective sa laban. Dahil dito ay unti-unti nang nasira ang laro nitong Canadian boxer at pumabor na ang pace ng laban sa ating Pinoy na bida. At pagdating ng round 8 ay mas tumindi pa ang mga palitan ng mga suntok ng 2 fighter. Subalit sa mga huling minuto ng round ay mas nanaig pa rin ang lakas ng ating kababayan. Sapagkat hindi na nito pinaporma ang maangas na si Claggett. Nabugbog na ito ng husto, kaya naman itinigil na ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay naka-score na isang upset itong si Romy Jaco Salem kontra sa dayong undefeated. Panalo ito via technical knockout sa round 8. ...21 wins, 11 knockouts, 12 talo at 1 tabla ang Noy Kartada ng ating pag-uusapang Pinoy na bida. Sa unang tingin ay isipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pan-tune-up ng mga papasibol pa lamang na boxer. Subalit datapot magkagayon man, sabihin na nating hindi kagandahan ang record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap. Sapagkat may kabigatan din ng mga kamao nito. Sa katunayan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016 sa binibuild up na 19-0 undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Canclari, ay nagawa nitong maka-score ng upset. Ito ay matapos niyang in-knockout sa unang round ang undefeated prospect. At nitong November 23, 2019 ay isa na namang undefeated prospect ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro, isang Amerikano, para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Ang sagupang nito ay isa sa mga undercard noon ng rematch ng Wilder vs Ortiz na ginanap sa MGM Grand Garden Arena
Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay naka-score na agad ng knockdown itong si Jimeno matapos sumapol ang isang left hook sa mukha nitong Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawa pang magpatuloy. Matapos makarecover sa pagkaka-knockdown ay nagawa pa nitong madumina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nag-umpisang maging agresibo itong si Jimeno. At sa hindi inaasahan ay biglang nagpakawala itong si Jimeno na isang solid na right hook na tumama sa mukha nitong si Alejandro, dahilan para bumagsak ang Amerikano. I told you! That was pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Jimeno, one-punch knockout, flatlines Alejandro here at the MGM. Oh my goodness! Boom! Ooh! Now that's it. He's out. He's out. Oh man! What a right by Jimeno. We told you he looked Look a little at better this. in the 5th round, and down he went. What a knockout! He knew. At sa pagkakataong yun ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect. At naka-score na naman itong si Jimeno na isang upset sa ikalawang pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. November 18 ng 2017, nang makasagupa ng tinaguriang The Pretty Boy Jerwin Angkahas, ang noiwala nga pong talong Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang mismong laban sa teritoryo nitong si Conlan sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito nga po ang ikatlong pagdepensa ng ating Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon ay 2 beses munang nadepensa ng ating bida ang kanyang hawak na titulo, at ito ay kina Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na si Tero Konoshita. Habang itong si Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 kontra naman sa Nicaraguan boxer na si Yader Cardosa, kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Bago ang laban, si Conlan ay may record noong 19 wins, 11 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating bida naman ay may record naman 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla. Usap-usapan noon sa European boxing community na si Conlan na daw makakaagaw ng titulo sa ating Pinoy champion. At kahit nga po mismo itong si Conlan ay tiwala sa kanyang sarili na madudurog niya ang Pinoy sa laban. Sa katunayan, nung dinipensa niya ang Angkahas sa Hapon na si Tero Konoshita ang kanyang hawak na titulo, ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung anong masasabi niya sa performance ni Jerwin Angkahas, ay ito nga po ang mismong sinabi niya, pakinggan nyo. I'll be an underdog against any of the champion, but looking at the list, Angkahas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin is a southpaw, he doesn't really fight like a southpaw. He's not at all awkward, elusive one. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. At yan nga po mismo ang sinabi nitong si Conlan, na ang ibig sabihin niya na sa listahan daw ng mga kampiyon sa Super Flyweight ay si Jerwin Angkahas daw ang pinakamahina. Kaya naman sa mismong laban, ang lahat ng kahambugan na pinagsasabi nitong si Conlan ay pinakain lahat sa kanya ng Pinoy champion. Unang round pa lang ay bagsak agad ditong si Conlan matapos sumapol ang solidong body shot ng Pinoy. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Angkahas, who's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extensive. At pagdating nga po ng round 3, ay muli na naman itong bumagsak matapos tumama uli ang isang body shot. To the body, there it is. It's just a straight left hand. But Conlan, he recovers. But then that's the green light, then, isn't it, for Angkahas, just to target that body, and he just couldn't touch that there. That's the straight left, solar plexus. And then here,
Nakatayo pa rin naman itong si Conlan, ngunit makikitang nasaktan talaga ito sa lakas ng mga suntok ng ating kababayan. Swerte na lang din itong si Conlan at kinulang na sa oras kaya nasave by the bell pa siya. Sa mga sumunod na round ay halos nagpapagulpi na lang itong si Conlan sa ating bida. At ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman pong bumagsak itong si Conlan matapos tamaan sa bodega. Makikita na parang gusto na ring umayaw nitong si Conlan sa laban, ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. At pagsapit nga po ng round 6 ay muli na naman bumagsak itong si Conlan, ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na nga po ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy Champion. It was round the back of that, but it was more on the side, looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over. A brave effort ends there. A one-sided fight. May 25, 2016, nang maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas Janriel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated na Thai fighter na si Amnat Ruin Ruin. Here's the replay. Look at that! And a traded hook. Counter left hook. Amnat's was blocked, but Casimiro's landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. Yeah. 1, 2, 3. Halos 3 buwan lang ang lumipas. September 10, 2016 ay muli nga po itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter at ito nga po ay sa taga-UK na si Charlie Edward, isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing, kung saan ay nagawa nga po nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English national competition. Noong mga panahong ito, bago ang kanilang laban ay bitbit ni Edward ang malinis na record na 8 wins, 3 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 22 wins, 14 knockouts at 3 talo. At ito nga po ang kauna-unahang pagdepensa ni Casimero sa kanyang hawak na titulo. Marami nga po noon na nagsasabi na masyado pang maaga para sa boksingerong Briton na lumaban para sa isang major world title fight. Ngunit ayon nga po mismo dito kay Edward ay kaya na daw niya at kumpiyansa siya na maaagaw niya raw ang titulo sa kababayan natin na si Casimero. I feel ready, I'm confident I can do the business. I've looked at Casimero and I really do believe that I'm going to take that title away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga po bago ang kanilang bakbakan ay niyabangan pa nito ang Pinoy. Makikita na sumesenyas ito at ipinapahiwatig na aagawin niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng laban. Sa mismong laban ay kapansin-pansin nga po ang height at reach advantage ng Briton kontra sa Pinoy. Subalit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema sa ating bida, bagkos ay nangibabaw pa rin ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Arka-arkaya 2 tane ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi 4. roundda. Şimdi bir aparkat arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. At pagdating nga po ng round 10 ay dito na tuluyan naglaho ang pangarap ng Briton na maging isang world champion. Matapos ipalasap ni Casimero ang napakalakas na counter lepok sa panga nito. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşu, inanılmaz bir sol koşu. İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman itong si Edward para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ni Casimero ng pagkakataon para makarecover pa.